Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes. Makahalawat-hawat nga mga hitabo nagluntad antes magtakop ang filing sa Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections subong nga hapon. Sa Iloilo City, duha ka dalagkong nga grupo sang aspirants para sa 2025 midterm elections nagsumiter na sa COC antes magtakop ang filing. Mga supporter nagtugas ang mabugat nga trapiko sa syudad. Sa Bacolod City incumbent Mayor Albi Benitez nag-file sa COC sa pagkakongresista bato kay former Mayor Evilio Leonardia. Congressman Greg Gasataya kag Vice Mayor LC Pamilyaran magabungguanay sa pagka-mayor. Ginatudlo gunman sa pagtiro patay sa prime witness ang Claire Diergo Slay case sa Pavia, Iloilo na dakpan na sang kapulisan. Cargo trucks nga illegal nga nagapark sa coastal road sa Leganes, Iloilo, ginpang isyuhan sang TOP sang LTO-6. Mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara 2024 ginpakilala na. Mga kiosko kag karnabal para sa Mascara Festival 2024 handa na. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Duha ka dalagkong nga grupo sang aspirants sa Iloilo City sa 2025 midterm elections nagsumiter na sang COC sa subong nga hapon. Mga supporters sang aspirants nagtugas sang huol sa trapiko bangon sa ginpatuman nga road closure sa city proper. Si Kim Salinas nakatutok live sa Robinson's Place Mall, Iloilo City proper. Kim? Jert, matapos ang 8 ka adlaw, nagtakop na ang COC filing diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa bilog nga rehiyon kung sa diin nahibuloan na ang nagkalain-lain nga mga persona nga magapadalagan sa nagakaigo nga posisyon para sa 2025 midterm elections. Gindagsa sa mga supporters ang tion sa pag-file sa duwa ka dalagkong nga grupo sang aspirants sa syudad sang Iloilo sa uli nga adlaw sang COC filing subong nga hapon, Oktubre 8. Isa kamisa, food parade kag caravan ang ginhiwat antes ang filing sang Team Uswag, samtang nagpamisaman ang Team Gugma sa University of San Agustin. Temporaryo nga ginpasaraduan ang dalanon sang General Corner mapa General Blanco pakadto sa De Leon Street. Halin alas 2 tubtob alas 4 sang hapon. Malapit ako sa mga tao kung ano ang kilanlanon. So mas malapit kita, mas maka-develop kita sa mga programa kag mga advokasya para sa mga pumuluyo naton diri sa syudad. Unang nagabot ang Team Uswag kung sa diin. Mayor sang grupo ang anak sang alkalde sang syudad nga si Raisa Treñas Chu. Magapare-elect sang pagka-vice-alkalde si Vice Mayor Jeffrey Ganzon, samtang wala sang aspirant sa pagka-kongresista. Ginkumpirmar man ni Raisa nga hindi na magpadalaga ng iamay sa 2025 midterm election. Magapapili bilang konsehal sang Team Uswag Sanday Lindon Akap, Seth Fricabaluna, Nene de la Liana, Romel Duron, Rudolph Jeffrey Ganzon, Mandri Malabor, Attorney Sheila Oled, Attorney Rex Sarabia, Attorney Frances Grace Parcon Torres, Miguel Treñas, Johnny Yang kag Alan Zaldivar. Ginsundan ini sang Team Sulong Gugma apang representante lang ang ginpadala sang grupo. Magapapili sa pagkakongresista si Representative Julian Baronda, Vice Mayor si Lavlav Baronda kag wala sang aspirant sa pagkaalkalde. I am making the ultimate sacrifice for Iloilo City. Hindi ako magpadalagan ngayon sa ang amon lang as legal counsels na ang amon job is to prepare the COCs. So far as Mayor Jet is concerned, ginakasubo yan, hindi siya kapadalagan, hindi siya ka-file sa COC. Magapapili naman sa pagkakonsehal sa Team Gugma ang Mosanday Attorney Dan Cartagena, Attorney Kesha Pesina Tupas, Dr. Grayson de la Liana, Dr. Evany Devesa, Pastor Stanley Flores, Peter Emil Onyate II, kag Jean Manuel Arguet Ramos. Guest candidates ng grupo ang broadcaster nga si June Capulot. Madumduman nga una na nag-anunsyar si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga magahugpong ang duwa ka kampo. Apang wala inigin kumpirmar sang kampo ni Baronda.
Ginanunsar ni Anay Mayor Joe III Espinosa nga hindi ini magpadalagan sa 2025 midterm election. Amuman ang Anay konsehal nga si Jay Treñas. Nangin mataway naman ang pag-assess ng kapulisan sa last day sang COC filing. So far, nangin matawhay, kag nangin smooth man ang pagsulod sa mga aspirants. So far, wala kami sa may na-encounter because we have planned for this. We anticipated kung anong matabo. Nakakuha kami sa coordination meeting with the local government and other stakeholders. Jared, sa pinakauling nga datos sa Comelec Iloilo City, naglabotanan sa 37 ka mga aspirants ang nag-file sang ila Certificate of Candidacy. Isa ang para sa posisyon nga mayor, duwa para sa vice mayor, tatlo ang sa representative kag 31 ang sa pagkakonsehal. Suno sa Comelec Iloilo City, gapasa pa ini sa Manila para sa ila nga report sa Oktubre 12 kung sa diin sa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 8 mag-publish sila no sang tentative list sang mga siniyang mga aspirants kung sa diin igasekyar kung may mga sala pa sa spelling sa mga pangalan sang siniyang nga nag-file sang ila COC subong adlaw. Subong man nga hapon nakabaton kita sang joint statement sang duha ka dalagko nga grupo diri sa syudad sang Iloilo ni Representative Julian Baronda kag Raisa Treñas Chu kung sa diin matapos ang ila paghinunanon kag madugay nga pagpamalandong ila na desisyonan nga hindi pagpakontrahan ang posisyon sa pagka-mayor kag representante pero hindi okon mahimo sila hilway sila sa pagpapili sa ilang konsehal kag vice mayor. Jert, amo yatong latest diri sa Comelec, Iloilo City. Madamo gen nga salamat sa kompleto nga detalye, Kim Salinas. Kag para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag Negros Occidental, manging kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jert, mga kapuso sa Bacolod City naman, incumbent Bacolod City Mayor Albi Benitez nag-file sang COC sa pagkakongresista. Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya kag incumbent Vice Mayor El Cid Familiaran magakasumpong naman sa pagka-mayor. Yaring balita nga aton gintutuka. Halin sa misa sa San Sebastian Cathedral kag malipot nga programa sa Bacolod Public Plaza. Ginupdan sa supporters sa incumbent Bacolod City Mayor Albi Benitez kag incumbent congressman sa Lone District sa Bacolod City nga si Representative Greg Gasataya sa pag-file sang ila Certificate of Candidacy. Nag-file sang COC sa Liga ng mga Barangay Office kay Inasang Aga si Benitez bilang independent aspirant sa pagpapili sa pagkakongresista, samtang si Gasataya naman magapapili bilang alkalde sang Bacolod City. There was no discussion with anyone. This decision was made by me and only me. Let us work hand in hand to unite everyone and try to set aside all those mga intriga na hindi makabudig sa aton kung magmasakita. May kasumpong ni Benitez sa pagkakongresista si former Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Subong nga hapon, ginapaabot nga mag-file sang COC sa pagka-alkalde si Bacolod City Vice Mayor El Cid Familiaran nga mangin kasumpong ni Gasataya. Samtang sa bilog nga Negros Occidental, masobra 500 ka aspirants ang nag-file sang COC suno sa Provincial Comelec. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginatudlo gunman sa pagpatay sa tricycle driver sa Barangay Balawag, Pavia, nadakpa na. Illegal nga droga ang mayor nga motibo nga ginalantaw sang kapulisan. Si John Sala nakatuto. Pinaagi sa intelligence monitoring, tigayon niya nahulog sa kamot sa kapulisan ang gunman sa pagpatay kay Winifredo Batikan alias Dodoy sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo sang Sabado sang hapon. Ikilalang sospek kay Karem Hako Salem, 39 anyos, kag residente sa Barangay Herreos, La Paz, Iloilo City. Suno sa Pavia Police, nagbato pa ini sa kapulisan sang gintakop kahapon. While nagapakadto dito sa area, nasugatan niya ining aton mga operatiba. Kaga dito ginsita siya, kaga ginpamangkot sa identity.
kag dito nagasugid siya nga si taloy siya. So dito kag nagpalagyo ini siya, nag-attempt nga malagyo, may brief chase nga natabo until such time nga nagdinumugay, ay nagbato ini siya. Kag until such Ginako naman ni Hako Salem ang krimen. Pero may idea ka na nga may tiruhon ka mo? May tirahon ka mo? Saan nagabiyahe na? Ano nga balik mo? bandog, bandog Sa ano? Suno kay Karen, ginbayaran lang siya ni Aljun Divino sang kwarta para optan ini sa krimen. Nagapabili naman nga at large si Aljun nga nagserbi driver sa motorsiklo. Illegal nga droga ang motibo kinalantaw sang kapulisan, ilabi na nga natumod nga nasalaan nga assets ang kapulisan ng biktima. Nasalaan nila nga police asset si Dodoy, tapos ang gunman taging unless otherwise nagbutig siya, wala siya kabalo sang ginsugit sini sa iya sang Aljun nga ini nga gabulo baligya kuno allegedly si Dodoy sang droga nga ginunsi si Aljun. Naibaloan nga si Batikan ang ginatudlo nga witness sa Claire Jericho's murder case. Apang nagapabili naman nga wala sang komento ang Pavia Police kaangod sini. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Mga drivers ng anong ka-cargo trucks nga illegal nga nagapark sa coastal road sa Leganés, Iloilo, ginisyuan sa temporary operators permit ng LTO-6. Pila ka mga nagapark nga truck nga wala sa mga driver padalaan sang show cause order. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video nga kuha sang concerned citizen nga ginpadala sa One Western Visayas ang nagahilera nga cargo trucks sa igad sang dalan. Ginakabalakan sang tagreklamo ang risgo nga matuga sa mga motorista bangod bagluwas gamay ang approach sang Taytay, ginakayo pa ang dalan. Gindang opinis ang news team sa Land Transportation Office 6 kag natukiban nga ang lugar ang yara sa Coastal Road, Barangay Nabitasan, Leganés, Iloilo sa atubang sang isa ka feed mill. Anom ka mga driver sang cargo trucks ang ginisyuan sang LTO-6 sang temporary operators permit sa illegal parking kag magapangatubang sang nagakaigo nga penalidad. Duha ka mga trucks naman ang wala sang driver rason nga gin subject sa show cause order sang ahensya. Ang inisyuan sa LTO, siyempre confiscate na ilang driver's license, no? Kagawaro na nila ilang driver's license sa opisina with the corresponding penalty. Itabis sa area sila. Gilayon na ginpa-clear ang dalan sa mga truck. Sa karon, nagaulat pa sang report sa Herospan halin sa iya enforcement team tuhoy sa insidente. If the incident report says that the owner of the company is tolerating such acts of obstruction pag illegal parking, dapat pasulo nila. May mga disgrasya nila. Prioridad sa gihapon sa LTO-6 sa mga coastal road nga kasami, problema ang illegal parking. Ginklaro ni Hedospan nga hindi nila tanan matatapan ang problema apisar may team nga adlaw-adlaw nagalibot. Gani nagahinyo sang bulig sa mga pumuluyo sa pag-report sang kasubong nga insidente. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. O mga puso, lapit na lang, mga kandidata naman sa Miss Bacolod Master 2024, ginpakilala na sa publiko. Mga kiosko kag karnabal, amat-amat naman nga ginatuko. Yaring balita ang atong gintutukan. Maskara fields na mabatsyagan sa City of Smiles. Bangod rin sa pinakagamay, tubtob sa pinakadako nga sizes sang maskara nga handmade sang mask makers. Makitaan mo na sa palibot sang downtown kag plaza area. City of Smile ang Bacolod. Ani kay last year daw ka pigaw to. Exciting siya rin. Ang rides kag karnabal sa likod ng Government Center grounds ginbuksan naman sa publiko. Sa downtown area, may mga kiosko naman nga ginaplastan. Now loading. Siyempre hindi madula ang mga linay nga maghahatag sang dugang nga duag sa selebrasyon ang kandidata sang Miss Bacolod Mascara 2024. Sa tema nga The Future is Now, isa-isa nga ginpakigbahin sa mga kandidatang ila advokasya nga nakasentro sa mga issue sa komunidad kag pamaagi kung paano ang mga ini masolusyonan. Ginkilala bilang Darling of the Press si Cindy Valencia, isa ka PWD advocate. Open dialogues and conversations where everybody is involved so that we could create together a plan for Bacolod City. And this is not only just for PWDs, but inclusivity is a step towards progress.
nagpaindis-indis man ang mga kandidata sa talent competition sang sining weekend. Magluwas sang naandan niya kanta kag saot. May ara nag-ala scientist, may nagtukar, mga naglain-lain niya musical instrument, binalaybay ala Gen Z kag madamo pa. Sa Oktubre 19, hiwaton ang Grand Coronation Night. Opod Kirino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagapadayon nga manubo ang tsansa sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga mangin bagyo. Ulihi ini nga nasiplatan kagina sang aga sa kalayoon nga 365 kilometers west-northwest sang Coron, Palawan. Sunod sa pag-asa, posible nga mag-dissipate o kung madula man ini sa mga masunod nga oras o kung adlaw. Hindi naman mabatyagan ang direkta nga epekto sang LPA sa anuman nga bahin sang pungsod. Easterlies o kung ang mainit nga hangin ang dominant weather system. Magdala ini sang mapaang at tiyempo apang kadungan man sini ang tsansa sang thunderstorm. Sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Samtang kagapon, opisyal na nga gindeklara sa pag-asa ang pagtapos sang habagat season. Masunod naman nga bantayan ang pagsulod sang amihan sa pungsod. Patay sa asasinasyon ng isa ka alkalde sa Mexico nga wala pa isa ka semana humalin sa nagpungko sa pwesto. Si Mayor Alejandro Arcos ang ginpatay anong palang kaadlaw humalin sa nagasumersang pwesto sa Chilpancingo City sa Guerrero, Mexico nga napunaan subong sang kinagamo. Ang pagpatay sa alkalde ay natabo 3 kaadlaw matapos ginpatay man ang bago nga sekretaryo sa city government nga si Francisco Tapia. Nagbaton sang bendisyon ang mga kuring, ido, kag bisan gani ang mga manok sa Franciscan Convent sa Lima, Peru. Isa sa mga ini ang manok nga si Sofia nga nadekurahan sang madinuagon nga kulinta sa liog sini. Suno sa tagiya sini nga si Irma. Importante ang bendisyon, ilabi na nga ginakabig sini nga kabahin sang ila pamilya ang amo nga manok. Ang pagbendisyon sa kasapatan ang kinaandan nga buluhaton sa Latin America, kung sa diin ang Katolisismo ang nagapanguna nga relihiyon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, alas 8 kainas ang aga sa nagabo sa COC filing venue sang Iloilo City Comelec ang veterano nga broadcaster nga si June Capulot Jr. para magsumiter sa COC sini bilang independent candidate sa pagka-city councilor. Sunod sa iya guest candidate ini sang Team Gugma ni Representative Julian Baronda. Si Capulot ang nag-enkwentro kay Mayor Jerry Treñas sa pagka-mayor sang 2022. Magluwas nga kilala nga kritiko ni Treñas, anay kritiko man ini ni anay Iloilo City Mayor Jed Mabilo. Sa probinsya sang Iloilo naman, nagsumiter sang COC para sa re-election si board member June Mondehar. Samtang sa Guimaras, nag-file man sang COC si Governor J.C. Raman Nava nga magapapili bilang representante. Upod sini ang iya tiayon nga si Congresswoman Maria Lucille Nava nga amo naman ang magapadalagan sa pagkagobernador kag ila ang linyada sa provincial board. Sa Capiz, ululupod man nga nagsumiter sang COC ang local party nga One Capiz nga ginapangunahan ni re-electionist Governor Freddy Neil Castro kag mga kandidato sini sa pagka-representante nga si Paulo Rojas sa 1st District kag si incumbent Representative Jane Castro sa 2nd District. Grade 11 student dakop sa drug buy-bust operation. Nakuhaan sang masobra 1.1 million pesos nga balor sang droga. Samtang mangod sang isa ka kilala nga drug personality nakuhaan sang masobra 2 million pesos nga balor sang suspected shabu. Si John Sala nakatuto. Arestado sa makatapos ang City Drug Enforcement Unit ang 18 anyos nga grade 11 student sa ginkasa nga drug buy-bust operation kagabi sa barangay Kalumpang, Molo. Nakuha kay John Nathaniel Cañete ang masobra 1.1 million pesos nga balor sang suspected shabu. Si Cañete ang ginatudlong runner kag ginakontak lang sang isa ka drug personality sa BJMP male dormitory sa Ungkaharo nga ginakilala kay alias Jeru. Actually sir, na nagkanto diyang parents kagabi sa Molo Police Station. Then inamin niya naman lahat, ginateksan lang siya
na ipakuha ang amotong item kag ipadudong kay amo ni. Dugang paniinot nga ang bata ni alias Jero nga si alias Allen ang naghaylo kay Kaniete nga magpakigbahin sa among aktibidad. Madugay na nga ginamonitor sa kapulisan si Kaniete. Natabuan man kahapon nga bulto ang ginpadala sa iya. Actually sir, ang ambas ang bata, hindi sila magmupos ang 200 grams. Na aktuhan lang yun nga damo kahapon kay bako nagabot ang ilastak. Mga taga-syudad sang Iloilo suno kay inot ang mga parokyano ni Kaniete apang wala ini makakilala sa mga katransaksyon sini kag nagadulong lang. Samtang wala naman makaluwas ang high-value individual nga si Alan Tropio sang kaingin lapas matapos nga madakpan sa drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay General Hughes, Iloilo City proper. Nakuha sa iyang masobra 2 million pesos nga balor sang suspected shabu. Madanlog sa kamot sa kapulisan ng suspect bangod masami nga naghalin-halin ini sa iya address. Damo-damo ini sila binistaran. So may aram sila makita sila daw sa Rios, sa kaingin to, sa Aribalo, sa Suok. Dugang panihimeno na preso sa itong iautod bangod man sa illegal nga droga. Isang napriso ang iyan nga magulang, which is ang subong iyang source nga si Amalia Striker, siya ni ang nagbulos. Kag ang iyan nga pamilya, so mostly involved sa sa illegal nga droga. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, isa kabulutuan sa Sipalay City, Ginsulod. Sa mga ginapahay kawatan nga lunsay minor de edad. Mga involbado nakilala pinagi sa CCTV. Sa iling pedreso nakatutok. Makita sa sininga CCTV footage ang tatlo ka mga lalaki nga nagalakat sa dalan. Sakop sa Barangay 5 sa Sipalay City, Negros Occidental sang Oktubre 5 sang gabi. Pareho nga may tabon ang guya sa mga lalaki. Ang isa sa ila, nagpalapit pa sa CCTV kag nagsaot-saot pa. Sa isa pa kakuha sang CCTV, makitaan nga may dala na nga mga plastic ang duha sa tatlo ka mga lalaki sang nagpagwa na sa lugar Oktubre sa isang kagahon. Sunod sa Sipalay City Police, lunsay minor de edad ang mga ini. Sila ang ginatudlo nagransak sa kantin kag pila ka hulot kasihan sa Sipalay City National High School, Junior High School campus. Ang mga plastic nga iladala amo ang ginsudlan sang items nga ila ginkawata. Nakilala ang mga sospek base sa kuha sa CCTV matapos gin-report sa eskwelahan ang insidente sa kapulisan. Matapos ginpatawag sa barangay ang mga ginikanan, gin-turn over sa mga ini ang ginpangtaban nga pila ka mga soft drinks, cup noodles, kag iban pa nga mga pagkaon. Base sa pahayag sa mga ginikanan, nag-ako ang mga sospek sa ilang ginhimo kag nagpangayo sang pasaylo. Siyempre mga minor na mo, hindi ka lang natago kay di mo na ilang picture, medyo palaluoy sa praniro eh. Amo na ilang reaksyon palaluoy, tapos sa deson mo para naman. Dugang sang kapulisan, desidido ang tagdumalahan sa eskwelahan nga magpasakas ang kaso nga theft batok sa mga sospek. Nagpaiway na nga maghatag sa payag ng eskwelahan. Upod Gerwa Manggoy, Eileen Pedrasio, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, pila ka mga konsumidor nagakabalakas ang masami nga pagluntas ng brownout sa Iloilo City. Rehabilitation sa Molo Substation rason sang seryas ang brownout sa syudad suno sa More Power. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Naka-eksperyensya sa unscheduled power interruption ang pila ka mga konsumidor sang More Power sang tinalikdan nga inadlaw kag kahapon. Bangod sini, pila sa mga residente ang nagakahangawa nga maapektuhan ang ilang negosyo kag kagamitan sa balay bangod sang patay sindi nga kuryente. Gulpi lang daw ga karap-karap musuga na. Duga kurog bra. Siyempre appliances mo. Wala ang number one gate once mo brand out internet mo dula dayon. Kami gala man income eh. Siyempre wala tang kuryente, hindi may kubra. Ginpaathag sang More Power nga ang pag-rehabilitate sang Molo Substation sang weekend ang rason kung nga ang may na-eksperyensya ng mga konsumidor nga unscheduled power interruptions. Inyang tugas ang nagapadayon ng pagsaylo sang load halin sa mobile substation pakadto sa bag-o nga gin-rehabilitate nga transformer. Ang ginaiupra ni More is to increase reliability sa aton substation sa Molo.
So with the new substation, subok na rehabilitate, we have now the new equipment, newly rehab ang aton transformer, highly sophisticated ang aton nga system in which ang aton dira nga mga breakers ma-remote na sa aton control center dito sa diversion. Natala na naman nga makumpleto ang proseso sang pagsaylo sang load sa ginkayo nga substation sa Webes. Samtang ang mobile substation ang igasaylo naman sa Mandurriao kag Haro, agud umpisahan ang total rehabilitation sa Nobyembre. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso nakuha naman sa Binil Blazers ang ikapito sining kadalagaan sa pagtakop sa first round of eliminations sa nagapadayon ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos giluto sa Blazers ang JRU Heavy Bombers sa score nga 84-69 para mabatak ang record sining 7-2 win-loss record. Ang Blazers ang ipangunahan Nomel Ancheta nga may 17 points kag 5 rebounds. Samtang sa second game naman, nagpangibabaw ang San Beda Red Lions batok sa Mapua Cardinals sa score nga 76-69. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Masobra 4 milyones pesos nga balor sa giant clam shells o kontaklobo na kumpiska sa Iloilo Maritime Police sa Carles, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 70 kasako sang giant clamshells o kontaklobo ang natigayon nga makumpiska sang kapulisan sa ginkasang operasyon sa Barangay Lantangan sa Isla Sang Gigantes, Carles, Iloilo. Naglabot sa masobra 2 ka tonelada ang kabugaton sang taklobo nga nagabalor 4.2 million pesos nga na-recover kay Evelyn Robles. Bangod sa impormasyon nga nabaton sang Iloilo Maritime Police, ginpatigayon ang operasyon kag nadakpan ang suspect. Inmangkot namon siya kung may mga permit siya or any documents nga may mga taklubo siya sa iyang likod store nga ginatago. According sa iya, wala siya may mapakita. And then nindala niya kami dito sa likod, pakita niya sa amon ang nakastock na taklubo. And then dito na namon gin-confiscate ang tanan nga taklubo. Ginpasakaan naman sang kaso sa paglapas sa RA 10654 o kon Philippine Fisheries Code si Robles. Base sa lahi, ginadumilian naman ang publiko sa pagpanguha kag pagbaligya sang taklobo, ilabi na nga ginakabig ini nga endangered species. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso-halong, naglabot na sa 1,448 ang kaso sang dengue sa syudad sang Bacolod halin sang Enero tubtob sang Setyembre. May pinakadamo nga kaso ang Barangay Takuling nga may ara sang 171 cases. Apisar nga wala sang cluster of cases, kag wala man sang napatay bangod sa pamalatian, ginapreparahan subong sang barangay ang pagbakal sang mas madamo nga larvicide. May dugang nga pondo nga ginpain ng barangay para sa pagbakal sang educational materials, kag pati man sweldo sa gintukod nga Dengue Task Force. Mapuso mandatory registration naman sa social media accounts kag online platforms sa mga kandidato sa eleksyon 2025 ipatuman sang COMELEC. Mabutante pabor sa lihok. Yaring balita nga itong gintutukan. Nakasaad sa ginpagawa nga Resolution number 11064 sang COMELEC and Bank ang guidelines sa pagkontrol sa paggamit ng social media, artificial intelligence kag internet technology para sa May 2025 midterm elections. Ini agud malikawan ang pag-abuso sa paggamit sang ini nga mga platform kag pagpalapta sang fake news. Sa Bacolod City, ginapahanumdom sa mga mapapili sa eleksyon nga iparehistro ang ilang social media accounts kag online platform sa gamiton sa kampanya. Well, kabalo ka naman, napos lang ubray Facebook account. This is just one way for COMELEC to help avoid mga fake news, fake announcements. Ginahulat pa ang kopya sa resolusyon agud mapatpat sa maayong guidelines kag magiyahan ang mga kandidato. Nahibaloan niya may Task Force KKK sa halalan nga mo magatutok kag mag-iimbestigar. Pananglitan, may makita kapag lapas sa paggamit sa social media. Ang pila ka mga botante, lakip ang first-time voter nga si Virgil, pabor sa sining alihok. Ay, dapat digin magpati so na-verify with sa sugod pa lang kung legit bala iya nga plataforma. Kaluluoy ang mga tao nga ginapangtuntun nila sa Facebook. Maintog ito subong kay kadasig lang ilabi sa social media. Para sa digital media professional, kag webmaster nga si Alfred Lucot,
Ang tikang sang COMELEC sabat sa issue sang online fake data proliferation nga isa na karon kamayor nga issue sa Pilipinas. Agud makalikaw sa fake news, panugyan sini sa netizens. Being very, very mindful about what we read. Don't take everything as they are. Always being critical about what you read. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo Provincial Library and Archives nagapatigayon sa book donation sa mga public school kag mga komunidad. Pagpasangkad sang ikasarang sang kabataan sa pagbasa, tinutuyo sang proyekto. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Tinutuyo sa mga learning institution nga mapasangkad ang ihibalo sa mga estudyante. Kag isa sa mga nagapanguna nga pamaagi para ini matigayon, amo ang pagpasiguro nga makahibalo ang mga ini magbasa kag maintindihan kung ano ang ila ginabasa. Dire sa daycare center sa Barangay Cabugao Norte, Pavia, magluwas sa pagtudlo sa kabataan sa mga letra kag korte. Isa man sa mga ginatutukan ang pagbasa sang mga manug kinder na. Ang problema, kakulang sa mga libro. May ara kami mga module, inapa-xerox ko lang for the activities of the child. Pero kung kisa, kapadrawing na kami mga activities namon, mga drawing. Ini man ang rason sa ginapatigayon subong nga book donation sang Iloilo Provincial Library and Archives. Ang mga libro nga matipon sini pinaagi sa mga donasyon, ginadulong sa mga daycare center. Last year, we started a book drive. So from then on, a lot of people are approaching us to donate to us and also mga eskwelahan man kag communities nga pangayo man sang libro. Magluwas sa pagpanagtag sang libro, may book reading man nga ginapatigayon ang mga taga-provincial library. Apang ang donasyon ang hindi basta-basta lang ang mabaton sang tanan. Ang interesado, ang kinahanglan magpadala sang request para maproseso. Aminado naman si Delgado nga pagpanghangkat sa ilang moderno nga teknolohiya, bangod ang mga impormasyon ang pwede na makuha sa mga gadget tungod sang internet. Gani nagapatigayon ang mga inis ang digitalization. We try to adapt man sa changes man sang technology. Padayon naman nga nagahingyo sa publiko ang Provincial Library nga magdonar sang libro para mas madamo pa nga kabataan ang mahatagan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, suportahan ta ini nga book donation drive no para mapasanyog pa nato ng literacy diri sa probinsya sang Iloilo. Mga kapuso, 78 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.